Hello, it's me, Darlene Vlog. Good morning mga kalingap, good afternoon, good evening mga ka-Jungkar. It's me, Darlene Vlog. So, andito na naman tayo, mag-reaction na naman tayo. Ang reaction na natin ay si Kyla at si Carla at si Rusan, ang mga Kalingap Angels. So ito, bago yan, siyempre shoutout natin si Kuya Val Santos Matubang, si Ate Vlog, si Kalingap Rob, ang presidente ng Karipa, Birador, si Kuya Noli, Ureda TV, Kalingap Chomar, Carla Topilar. Paki-subscribe po sila mga Kalingap. At siyempre, huwag nyo kalimutan si Darlene Vlog. Thank you po! Thank you po! Ito, mga Kalingap, may nakikita kayo diba ng mga reels, mga short vid ng Jungkar ay may pinuntahan na nag-scout daw, no? Yun pala ang pinuntahan nila ay si Kyla, si Puhangin Girl. So pumunta doon sila Kalingap Rob, ibang keyboys ng Jungkar at si Roseanne. Ang naabutan ni Kalingap Rob ay kakaiba. Siyempre, positive dahil nakita niya may nagbago sa bahay nila ni Kyla dahil may nasinso ata doon na kahoy na ito daw ay papaayos ni Kyla ang kanilang bahay dahil pag malakas ang hangin, umuulan, malakas ang bagyo, pag hangin, itong bubong nila ay lumilipad. Kung makita ninyo may mga bato sa taas, delikado yun, no? Kasi pag kumalakas ang hangin na mas malakas pa sa bigat ng bato, tapos pag malaglag yung bato, no? Tapos may matamaan, siyempre umuulan. So baka walang tao din sa labas, di ba po? So dito, napakaganda po, di ba? Kasi nakasabi ko lang sa ibang vlog ko na hindi lang financial ang naitutulong ng Kalingap, kundi ito, no? Ang matuto ang mga dalagang mag-savings sa kanilang pera at maisip ng mga Kalingap Angel na itong na-savings ko pala hindi lang sa pag-aaral, ipapaayos ko tong bahay, di ba? So ito ang malaking tulong dahil yung nasisira sa bahay nila Kyla, no? Na parang plano rin ni Kalingap Rob na naka-line up din yan sa pabahayan sila Kyla, pero sa wala pa, hindi pa mapapabahayan. Siyempre, kailangan nila ng i-repair ng konti yun. Na ginamit ni Kyla ang savings niya, kumuha siya, pinagbawas siya para gamitin dito sa pagpapaayos ng kanilang bubong. So panoorin po natin. Wala po, may ipapayos po ako sa kusina namin. Medyo po na pinaputol mo, okay, ayos ah. Saka po nag-aana din po, yung nagtutumba-tumbayan din po at bulok po yung nasa Sa bagay, delikado kasi yan pag natumbahan yung bahay nyo, no? Opo. Okay, ayos yan. Pwede yun, binawasan mo yung binibigay ko sa'yo. Opo, yun po ang pinambayad ko po. Ito naman, sa kusina nyo. Opo. Tara daw, saan? Dito? May daan dito? Tara. Opo. Grabe mo kami, may mga bato-bato na lang pala dito. Ano Kyla? Madumi po dito, di ba po ako nakakal? Okay lang. Hindi naman ba? So, libutin natin yung bahay nila Kyla. Ito yung labas o bato, baka makaano yan, bagsak. Hindi rin na maayos yung bahay nila Kyla kasi kung mapansin nyo, hindi siya yung tama yung pagkagawa, Opo. Kagaya niyan, walang mga papo yung bubong. Nilalagyan lang ng mga nilalagyan lang ng mga... Si Kyla ay meron na siyang phobia, shock. Masabi natin na shock, no? Dahil sa experience sa nangyari sa tatay niya. At siguro kung may narinig siya na sisilip, ibang naiisip niya, no? May takot na siya. So, dahil nga daw na pag mga kalagitnaan ng alas 12, past 12 ng gabi, may naririnig sila na tao na minsan parang feel nila na naninilip dahil yung sinasarang bintana, kung ano ba dyan. Kung tingnan natin ang bahay nila na hindi rin safety sa mga dalaga na yan. Hindi ko maalala kung may nasabi ba siya na kuya nakatira dyan. Parang wala, no? Wala akong narinig na kuya. Ate lang niya, no? Ate, tapos mga babae na kapatid. Baka may lalaki pero maliliit. Hindi sila safety mga babae ang nandyan. Yung panganay nila na ate na isa rin victim, may asawa na. So, nakakalungkot talaga ang sitwasyon ni Kyla. Nag-iba po talaga yan. Alin dyan? Ito po, samantala. Pansamantala lang yan. May po, at minsan po ay may po dito pag pag mga 12 na po ganyan. May silip? Po. Ay. Yung pong kapatid ko po narinig po yung bigla pong nagsarado po baga. Parang may nagsilip po sa bintana. Grabe yan, no? Kaya nakakatakot po talaga. Sa panahon yun, meron na magtiwala, di ba? Gaya nga sa iyo nga mismo, sa experience mo, di ba? Sariling kadugo na po yun. Pero ano pa kaya yung News ay uwi na rin ang mama ni Kyla, no? Yun nga sa kanyang pinapasukan, hihinto na, uwi na, parang magnegosyo sila siguro. Iwan kung baka mga kakanin. Kasi ito si Kyla marunong din magluto ng mga kakanin. At isa ring sorpresa kay Kyla ay ito, ang Kalingap Angel Batch 1 ay bisita niya, si Carla at si Roseanne. At panoorin ninyo, nag-introduce sila sa kanilang sarili. Siya daw si Carla, the puto girl. Siya rin si Puhangin Girl, si Roseanne, the walis ting-ting girl. So, nakakatuwa ang mga batang ito dahil mga beneficiary sila, nakita-kita sila. So, marelate nila
makaka-relate sila sa mga mga bagong Kalingap Angel katulad ni Carla. Na-meet niya si Kyla, makarelate siya nung hindi pa siya na vlog, no? Hindi pa siya nalingap. Pero magkaiba lang sila ng mga situation ng hanap buhay. Parang magkakakilala ata sila kasi pare-pareho sila ng place, pero hindi lang magkakapit-bahay. Naririnig lang nila ang mga tao na ito at tulad si Kyla, napapanood na niya si Carla. At ito, tinanong ni Carla si Kyla kung gusto ba maging Kalingap Angel dahil may Kalingap Angel na natanggal at papalitan. Alam po natin kung sino natanggal, si Maribel. Natanggal temporary dahil nga nagdadalawang tao. So temporary lang muna natanggal, pero hindi yung permanent na hindi na siya tutulungan. Siyempre, ang pagkakalingap Angel lang niya, pero ang tulong sa kanya, pabahayan, tulungan, bigyan ng mga grocery, ay nandiyan pa rin, financial. So nandiyan pa rin. So ito, muna ipapalit, no? Si Kyla ang gagawin na bagong Kalingap. So instead gawin siya Kalingap Angel Batch 3, so siya na lang ipapalit sa Batch 2. Hindi siya nagdalawang isip na maghindi nung tanungan siya ni Carla. Opo, gusto ko po. So, di ba? Maganda rin ito si Carla, no? Mahaba ang buhok. Black beauty. So dito ata makamove na siya, baka hindi na niya maalala ang bangungot sa buhay niya. Siyempre, may libangan na siya. May pasyalan, may mga bagong kaibigan. So, big help ang Kalingap kay Kyla. Alam mo na rin siya. Opo. Tadan! Si Carla Bells. Si Carla. Carla, si Kyla. Katulog ang pangalan niyo. Kyla, Carla. Shake hands kayo, shake hands. Beso. Yan. Yun! Ako si Carla. Kalingap Angels Batch 1. Siya yung photo card na. Ikaw? Ako si Kyla Cortez, buhangin. Hindi ba kapangyarihan nila eh? Siyang buhangin na kapangyarihan. Ikaw, kapangyarihan niya puto. Paano yun? Since may isang Kalingap Angel yung natanggal sa batch 2. No? So, invite mo siya, Carla. Baka gusto niyo sumama sa Kalingap Angels. Tanong niyo siya kung gusto niyo sumama. Gusto mo daw magsama sa Kalingap Angels? Gusto mo maging Kalingap Angels? Opo. Gusto mo? Kaya ka, may ba? Maya, nakikita mo siya sumayaw, kumanta, mapapamangha ka sa kanya. Dito si Rose Ann, no? Yun! Yay! Number 1 yan, si Rose. Second channel. Grabe ang Kalingap Angels. Ba't gumagano'n ang mga Kalingap Angels? Ako pala si Rose Ann. Kalingap Angel Batch 1. Tapos... Ano ka? Walis ting girl? Walis Vendor. Vendor. Kyla. Ilang taon ka na pala kayo? 18. Mabini ka din, di ba? Nakikita kita sa Mabini eh. Nagkasabay tayo mag-exam kayo pero plantado, di ba? Oo. Yung last na yung final. Ikaw yun, di ba? Napaisip ako, no? Ilang minuto, oras ang biyahe from Pambuan, no? Kina Carla hanggang Daet. 1 hour, 2 hours, no? Kasi kung 2 hours, maubos yung oras mo sa daan eh. Di ba? Ito si Kyla, sa Daet nag-aaral, college na siya. Umuwi araw-araw. At maaga siya bumabangon para magluto ng breakfast nila at baon ng mga kapatid niya bago pumunta sa school. So pagkatapos ng pasok, uuwi na naman. Parang sa Mabini rin sila nag-aaral, yung sabi ni Rose Ann, nakikita niya sa Mabini, pareho sila ng school nila Carla. Batch ni Carla, itong si Kyla. So magkakakilala daw sila, nagkikita sila pero hindi magkakaibigan. So ngayon, pwede na sila magiging kaibigan, no? Kasi siyempre pag isang barangay kayo, hindi naman lahat ay friends mo, no? Pwede malayo lang, titingnan lang, di ba? So dito, no? Ang layo pala, no? Ang layo. So may idea ba kayo? Comment down ilang oras ang biyahe pag bus, di ba? May bus din. Si Julian taga dyan din siya, ng lugar din yan, pareho sila. Tapos kung public ride, baka 30 minutes. Private car, baka 30 minutes, 1 hour. Kung public bus, 2 to 3 hours. I don't know. Comment nga kayo mga ka-Jom Girl kung napapanood niyo ba sa mga vlog, ilang oras ang biyahe sa Tarong, Pambuhan ba yan? Hanggang Daet. Sa batch ko, dahil lang kami magka-section. Paano yung pag-aaral? Di ba sa Daet ka nag-aaral? Tapos yung mga kapatid mo dito, sinong nag-aalaga sa kanila? Nauwian ako bago ako naalis. Naluto mo na akong almusalan nila tapos pambaon. Hindi, grabe. Sobrang pagod kasi maasikaso ka dito. Tapos sa college hindi naman yung
hindi naman ano yung schedule, di ba? Hindi ayos. May panggabi, tapos may pang umaga. Paano mo ina-handle? Lalo na ngayon, mag-second sem na, maiba na naman yung schedule natin. Kaya nga, nakakaano din pag nauwi, diretso kalaba, diretso luto. Wala ka rin pa yung ngayon. Buti na lang din kailan tagpuan ka nila Kuya Ram ng Kalingap. Hirap, no? Kasi iba ang college noon at ngayon. Ngayon, ang bigat-bigat ng mga subject nila. Kailangan may internet ka. Kasi kung wala kang internet, kunti ang grade mo kasi halos hinahanap pa sa internet. Mag-books ka pa, hanapin sa internet. Hindi ka tulad dati, pupunta ka muna sa library bago ka umuwi. Pero ito si Kyla, pagdating ng bahay, magbiyahe pa galing school, pag-uwi, magluluto pa ng hapunan ng mga kapatid niya. Ang hirap. Pero ito, tama si Carla. Mabuti nakita ka ni Kalinga Prab dahil siguradong matutulungan ka niya. So tama po yun, agree ako dyan. Alam ko, agree din kayo. Si Kyla, napapanood niya ang dalawa sa vlog. Naiyak ako. Ang boses ko ay nag-change tune dahil naiyak ako. So ito, napapanood ni Kyla, si Rusan at si Carla sa mga vlog. Nag-inspire daw siya. So matagal niya pala, siguro hindi niya sinabi dyan, pero pinapangarap niya, sana ma-vlog din ako. Sana makita rin ako dyan, matulungan ako. Buti na lang, nakita siya ni Alvin. Siguro si Alvin, nakita siya dyan siguro nung nagbubuhangin. Kaya linapitan, kaya siya na-scout ni Alvin. Kasi si Alvin, masipag na scouter si Alvin. Katulad ni Vincent Calyada, masipag na scouter din si Alvin. Galing, kaya hindi siya nakakasama kay Rab dahil ang dami niyang binibisya rin na binabalik-balikan. Nag-i-scout pa yan. So kahit konti lang ang views niya, tuloy-tuloy ang pag-vlog ni Kalingap Alvin. So, pinopromote ko pala si Kalingap Alvin. Masipag na scouter. Parang si Ido. At siyempre si Jomar. Kalingap Jomar. Masipag din na scout. Keyboys. Masipag na Kalingap. Ito nga yung mga video niyo na inspired ako at na babawi yung mga buhay niyo. Di tulad nung dati. Nagtitindang puto, walis. Yan. Nakakatuwa. Buti na lang may Kalingap dito sa lugar natin. Sobrang swerte natin kasi madami din naghahangad na matulungan nila Kuya Rab, tapos isa tayo yung natulungan. Kaya wag natin sayang yung opportunity na binibigay nila. Sino palang naka-scout sa'yo? Si Kuya Alvin. Yung nakita ko dyan naglalaba, tapos biglang nabigla ko pati ako. Sa inyo, sino naka-scout sa inyo? Sa akin, si Kuya Ed. Ako si Kuya Ram. Nakita niya ako dun sa shed house dun sa Hindi niya pala nakita ng direct si Kyla sa nagbubuhangin. Nadaanan niya naglalaba. So siguro nagkaroon ng interest si Alvin na tanongin ko kaya ito, no? Kasi maganda, parang masipag. So yun. Parang gusto ko balikan ang vlog ni Alvin. Ang gusto ko, matagal-tagal ata idig pa. Kasi dati, nanonood talaga ako sa lahat ng vlog ni Alvin. Na kasi naka-subscribe ako sa kanya. Pero kadami-dami na notification sa akin. Hindi ko na-check lahat. So minsan, binabalikan ko si Alvin. Sinesearch ko para balikan. Pero siyempre, ang na-follow ko si this guy, ang isa, friends ko rin si this guy sa Facebook. So yan ang lagi kong gusto balik-balikan. So minsan hindi na ako naghahanap-hanap pa sa ibang video niya. Kaya hindi ko napanood ito si Kyla sa kay Kalingap Alvin. Ang lagi ko napapanood si this guys. Yun, si Inkit, napanood ko rin kay Alvin. Sino pa yun? Kalimutan ko. Pero si this guy talagang sinusundan ko kasi nakakatuwa siya. So matagal na rin kasi sa dami-dami ko pinapanood ko ang mga vlog ng ibang Kalingap. So sabi ko, panoorin ko naman itong mga bago. Kaya si Alvin, hindi ko nababalikan. Kung wala akong natatanggap na notification, minsan sinesearch ko, minsan nakakalimutan ko, no? So normal yun sa atin ng mga manunood, tayong mga reactors, no? Minsan maghanap pa tayo ng natin, i-promote natin, maghanap tayo ng i-upload natin. So, minsan nakakaligtaan natin yung gusto natin panoorin, nakakalimutan natin sila panoorin. Ang tatlong dalagang Kalingap Angel ay nagkakasundo na sa kusina. Inihanda na nilang merienda ni Kyla. Oy, favorite ko yan. Favorite ko ini. Ni kamuton daw. May pagka-Bisaya rin ang may mga word ang Bicolano sa Bisaya, no? Kini, kamot, diha, parang ganon. So, mahilig daw si Carla ng kamote, favorite niya. Siguro dati lagi nila yung kinakain. So sa ngayon, minsan siguro nakalimutan nilang kumain yan. So normal yun sa bukid, no? Na si Carla nasa dait na doon sa bahay nila, nagluluto pa rin ng kamote, lalo na pag maulan, masarap yung mga saging, mga kamote. Kaya normal yun na namimiss niya ni Carla, no? So normal yun namimiss ni Carla ang mga ganyang pagkain. Tamlay ng mata mo. Kung naratulungan ka na namin. Ayun! Ay, hindi kamote. Ay, kinamot. Kuya, malinig man po. Ubakan na lang po. Uy, paborito ko ini yung... Ngamit ini. My favorite.
Uy, be, ang namit. Di ba? Paborito ko yun. Kamuti. Yeah, thank you. Okay lang, kinamot mo na. Pero maliliman. Uubakan man. Masaya na pati. Masakit no, yung minsan may naisip ka na gusto mong pasalamatan no. Na kahit sa pagpapasalamat, maalala mo pa rin yung mga niga sa buhay mo. Ito si Kayla, ang pagpapasalamat niya is nakulong na ang tatay niya. Napakasakit no. Tatay mo mismo. Mahirap talaga makamove on. Kahit marami ka pera, milyon ang pera mo, hindi ka talaga makamove on. Ako naisip ko minsan paano makamove on. Pwede ka lumipat ng bahay, pwede ka lumipat ng lugar para hindi mo makita yung surroundings kung saan nangyari. Siguro, iwan kung isang beses lang bang niya o dalawa, hindi natin alam ano. Basta yun nga ginahas. Basta siya, bata pa siya, pinilit ata. Parang pinilit kasi no, dalaga na siya. So sa ganyang edad, pwede yan umayaw. No? Pero pinagtangkaan ata sila ng ganun. Pero sa palagay ko, ako ma-advise ko, pag yung bahay nila maayos, ulitin, ma-disarrange na yan, magbago ang lahat. So parang makita ang memories sa mga corner, mawala yung mga memories mo sa mga corner, mag-iba na. Yung memories sa mga bagay-bagay, mga gamit, higaan, magbago, para mawalang memories. Kasi kung nandyan pa yung memories na bed, ang corner, ang gamit, mahirap talaga makamove on. Sa akin siguro, pag mapabahayan sila, mabago ang bahay, ipalagay natin siguro 90% mawalang memories. Kasi hindi na niya maalala pagpasok sa kwarto, iba na. So, pagpasok mo sa kwarto, iba na makita mo. Kasi kung hindi mabago ang bahay, pagpasok mo sa kwarto, makita mo yung place, yung corner, yung bed, masakit to. So kahit nagpapasalamat siya sa Panginoon, nagpapasalamat siya, thank you Lord, dahil nagkaroon na ng katarungan. Masaya ka pero may lungkot pa rin. So sana no, mapabayan na siya na maaga no, mabilis yung views para guys, matulungan natin si Kalinga Prab. Panoorin itong vlog natin guys kasi siyempre magbigay tayo kay Kalinga Prab no, sana i-bless pa. At ang mga vlog ni Kalinga Prab, ito sa kay Kayla, sa lahat ng beneficiary ni Kalinga Prab, lahat na upload ni Kalinga Prab, suportahan natin guys, hindi lang isang hindi lang isang ating papanoorin no. May iba kasi na ayaw manood kasi nakaranas na ako niyan, sinishare ko yung mga video ko, ang sagot sa akin, isa lang pinapanood ko, hindi ako nanonood niyan, wala akong magawa, gusto ko mag-upload kasi nasa roles namin yan na mag-upload ng mga beneficiary ni Kalinga Prab. Hindi lang tayo focus sa isa, mahal ko ang Jomcar, mahalin ko rin si Rab. Kailangan mag-reaction din ako sa mga ibang beneficiary ni Rab. So magtulungan tayo guys para sa kanila, para magbigyan sila ng hope sa papanood nila kahit isang views. Malaki na yun. Maipon. Ilan tayong community? Palagay natin 23,000. Manood kayo lahat. Oh, meron grupo ko 23,000. 28 ba? O 30 ba? Manood kayo lahat. May na-share tayo na 30,000 views kay Rab. Ay mga ka-Jomcar, sana naman magising kayo no. Sa mga dyan, dahimik na tayo. So mga ka-Jomcar lang, pasensya na po, please tulungan natin si Kalinga Prab. Ito si Kayla, she need help, she need us. Grabe, traumatizing talaga yung ganun na bro. Nakaka-trauma talaga yan. Kaya mas mabuti pa talaga na yun, nandun na lang siya kung nasan siya ngayon. Kaysa pag nakalaya siya, baka bumalik yung dito. Nakakatakot. Diba? Pag nagising nga po ako, parang naririnig ko po na yung sigaw po baga Yun niya. na nga, ano ka na, may trauma na. Dahil sa nangyari. So, pasensya ka na. At Congrats sa ni Kalinga Prab, si Kayla, welcome to Kalinga Angel Batch 2. So makita ninyo sa ngiti niya, nung sabi niya na ang saya-saya niya, nagkaroon siya ng hope na makatapos ang pag-aaral. Yung ngiti niya, palangit pala smile siya, hindi siya yung talaga, parang kita niyo yung ngiti niya na maganda si Kayla na yung ang saya niya dahil bilong na siya sa Kalingap Angel. So, di ba? So, abangan po natin mga Kalingap, mga ka-Jomcar. Ito si Kayla sa Batch 2. Kung kailan ang meet up ng mga Kalingap Angel. Kasi ito si Maribel, siya Kalingap Angel, pero ni minsan hindi siya nakarating sa kanilang mga meeting dahil siguro malayo, dahil siguro minsan conflict ang mga schedule. So, hindi natin alam ang mga schedule. So, ni isa man, ni once, hindi siya nakarating ng mga mga meet up ng mga Kalingap Angel. So, dito kay Kayla, baka may time na siya kasi sa diet siya nag-aaral ng college, so baka pagkatapos ng school niya makapunta rin siya kung ano ba. So dahil sabi niya excited siya, so abangan po natin si Kayla sa meet up ng mga Kalingap Angel. So thank you so much sa lahat na nanood ng ating video. Paki-like ating video, paki-click ang notifications bell para makatanggap kayo notification. At please, huwag kayong mag-skip ads dahil unti lang ating views, wala pa tayong ads na sa kakaskip ninyo. So please po, thank you po, huwag kayong mag-skip ads. Shoutout sa Kalingap partners,
mga OFW sa ibang bansa, ingat kayo. Sa mga Kalingap reactors, mga charity vloggers, ingat kayo. Shoutout sa lahat na love team, Jomcar community, Jomcar Fans for Life, solid mga supporters, marathoners, mga team Baliw dyan, mga mansanas, mga naluka-luka, kapuyat-puyat, naluka-luka na sa Jomcar. Ingat kayo dyan, lahat dyan. Keep smiling, God bless you, and see you in my next reactions video. God bless and bye for now.